Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Nakapag-usapan natin. Ito. Ano po ito GMA Network. Ito po yung nangyari dito sa sa The Bubay and Tekla Show. Ayan mga kababayan. Yung naka-orange, si Tekla. Tapos itong guest nila, singer, itong nasa gitna. So, ito ay post ng GMA Network. Kapuso Feels. At ito kasi mga kababayan, ayon sa kanilang caption, ang prank na iiyakan mo, T-Bats The Bubay and Tekla Show. Alright, kung panonoorin natin itong nangyaring episode na ito, segment na ito sa The Bubay and Tekla Show, ginawa nila dito, meron silang prank. Di natin ipi-play yung video kasi makaka-copyright tayo sigurado. So, yun yung nangyari. May kumakanta yung guest nila. Nandun si Tekla, yan, naka-orange na yan. Alright, tapos meron itong mga kasabwat. Yung iba kasabwat eh. So, nangyari, mga kababayan, yun, habang kumakanta yung babae, yan habang kumakanta yan, ito yung nangyari. Yan. Kunwari, si Tekla, ay si Bubay, ay nahimatay. Ayan mga kababayan, kita-kita naman bumagsak si Tekla, ay si Bubay. O Tekla naman ako ng Tekla. Nahimatay si Bubay. Ayan yan yung nasa picture. Ay nasa video, pero hindi na natin piniplay. Di forward na lang natin. O syempre, yung mga kasabot nag-react, nakakala mo totoo. Tapos ang nangyari dyan mga kababayan, itinawag nila yung mga medic. Ito pakita ko sa inyo. Yung pinaprank nila, yung singer, yung kumakanta yan, nakaganyan. Nagulat talaga dun sa nangyari. So hindi niya expected na may mangyayaring ganon. So ito mga kababayan, tinawag nila yung mga medic. Yan. Si Tekla nandun pa rin, higa pa rin dun sa sahig. At alalang-alala naman yung nakatayo na naka-brown, ayun yung pinaprank nila, alalang-alala. Syempre doon siya nangyayari. Syempre kung di ka sanay sa ganyan, kabahan ka talaga. Pero yun, nasa show ka ng GMA, tapos may mangyayaring ganyan. So nagpuntahan yung mga medic. Yan. Ayan mga kababayan. At hindi agad nila tinayo si Bubay. Ginawa nila, wala, nakahiga lang. At kunwari, inaasikaso nila. Alam ko kasabot din itong mga medic. So pinagkaisahan talaga nila yung guest, yung babae nga kumakanta kanina lang. Tapos ayan tagal na kahiga ni Bubay doon kasi kung emergency talaga to, syempre binuhat na siya, di ba? Ay yung pinaprank naman, nakatayo lang din. So tinatanong-tanong pa kung ano ang kung magkasama ba sila kanina, ano ang ginagawa ni Tekla, kumbaga tinatanong pa siya, emergency situation na yan di ba? So ayun tinatanong pa siya naka-mic pa siya so hindi niya alam yung nangyayari. At syempre nalilito na siguro siya. Sinasagot niya rin yung tanong ng mga tao, anong mga kasabwat diyan sa nangyaring prank na yan. Tapos dito banda sa huling portion ng ayan nakahiga pa rin. Tagal din 1 minute 39 seconds tong video na to So matagal-tagal, halos 1 minuto rin nakahiga itong si Bubay. At ito, bandang huli, ayan, inamin nila na T-Bats. Etong guest nila, yung kumakanta kanina. So, T-Bats ka, sabi. Yung T-Bats, yung The Bubay and Tekla Show. So, yun yung nangyari dyan sa programang yan. Na, ayan, gulat na gulat yung babae. At na-prank siya. Ngayon, ganito. Sabi nung ng GMA, ang prank na iiyakan mo. O meron pang description. Ang tindi raw na nangyaring prank.
dito sa babae. Hindi ko kilala yung babae eh, pero pinrank nga nila. So ganito mga kababayan, kung babasahin niyo yung reactions ng ilan sa mga netizens dito, hindi sila natuwa dun sa prank. Hindi sila natuwa dun sa prank. Imbis na mag-enjoy sila dun sa ginawang prank ng ni Bubay, nagalit pa itong ilan sa ating mga netizens. Sabi ito, babasahin ko Ayan, nandito tayo sa comment section. Sabi, hoy, grabe naman yan. Knowing Bubay's health history, kakabahan ka talaga. So ito yung masama, yung nakakatakot. Kasi si Bubay, alam naman natin na may history to ng seizure. Kasi sabi nga ng babae, seizure daw yung nangyari kasi biglang natumba, nangingisay si Bubay dun sa prank. So kung babalikan natin yung history ni Bubay, dun sa sa interview sa kanya ni Boy Abunda, biglang bigla siyang nawala, di ba? Parang nagblanko si Bubay. At buti na lang magaling si Boy Abunda. Tiningnan niya maigi. At nung alam niyang babagsak na si Bubay, nilapitan niya. Tumawag siya ng medic. So may history si Bubay ng ganong sakit. At di ba, alam ko matagal yang na hospital eh. Buti na lang sa kaibigan niyang si Marian Rivera na talagang sumusuporta sa kanya. So, hindi maganda yung health history ni Bubay. Kaya sabi, itong ginawang prank ni Bubay dito sa GMA, ewan ko dito rin, palpak nitong GMA eh. Bakit pa nila pinalabas to? Na parang, napaka-insensitive naman nila. Kasi, ito yung delikado eh. Ito yung delikado. Meron ako nakita rito comment eh. Na ito rin yung, pananaw ko. Ito. Nasabi nung sa nating kababayan, lagi na lang ginagawa ni Bubay na prank yung nangyari sa kanya dati. So ibig sabihin, may previous na history na si Bubay na ganito yung ginagawa niyang prank. Pero meron din talaga nangyari sa kanya na nawala siya sa sarili at talagang nag-seizure siya. Ito yung tanong eh. What if magkatotoo? Okay. What if magkatotoo at inatake siya during taping? Nangyari na yan mga kababayan eh. Nangyari na yan eh. Ilang beses na yan eh. Sa taping nila, inaatake siya. So ito, what if magkatotoo at inatake siya during taping? Ang mangyayari nun, walang maniniwala agad dahil akakalain nila, prank lang. Kasi nga paulit-ulit ginagawa nilang prank. So, paano nga kung totoong nangyari? Bigla siyang inatake. So isipin ng tao, wala nagpa-prank lang yan si Bubay. Huwag nyo intindihin yan, prank lang yan. Ano mangyayari? Adi mas lalala yung sitwasyon, pwede pa niyang ikamatay. Di ba? Walang maniniwala agad dahil akalain nila prank lang at imbis na masalba siya, mas lalong mamatay dahil hindi naagapan. Ayun yung nakakatakot doon. Marami ng instances mga kababayan, yung mga nagpa-prank. Hilig nila mag-prank. Tapos nung nangyari sa kanila, hindi agad sila inasikaso kasi iniisip nga wala, prank lang yan, di totoo yan. Alam ko si Mahal ganun eh. Yung nangyari sa kanya, parang di yata siya makahinga, ganun. So hindi siya pinapansin kasi iniisip prank lang. Yung pala totoo na. Di lumala ng lumala, hindi agad na naagapan. So, ganun din kay Bubay. Hindi maganda yung prank. So, ito nga sabi, hindi magandang prank na yan. Pinost pa talaga. Isa pa rin itong tulongest itong GMA network eh. Imbis na sawayin nila yung ganitong klaseng prank, tinotolerate pa nila. Hindi ko alam kung bakit pinapayagan ng GMA yung ganitong klase doon sa kanilang show. Bakit ba? Wala naman nanonood sa inyo at kinakailangan yung gumawa ng ganong gimmick, mag-prank kayo ng ganong klase sa television. Na alam nyo naman na etong si Bubay mismo may history ng ganon. Kumbaga yung prank ninyo, totoo yan sa buhay ni Bubay. Di ba? So marami mga kababayan, ang dami nangyari dito. Hindi ko lang alam kung bakit yung iba dito sa reactions tuwan-tuwa. May mga natatawa din sa prank, 47,000. 64,000 yung
lahat ng reactions. Pero mo 47,000 majority ay natatawa. Hindi ko alam kung natatawa o natutuwa. Iba kasi yung natutuwa sa natatawa. So, 1,100 comments kung titingnan natin dito. Hindi sang-ayon dito sa prank na ito. Ito nga bakit nilabas pa din ng network yung ganun tapos pag-uusapan? Hi, hindi nakakatuwa. Kahit kasi ako nanonood lang sa cellphone, nag-aalala kasi may sakit nga siya talaga. Very wrong for me. Sabi ng ating kababayan. May ganyan nga sakit kaya kahit sino matatakot. Ang cringe, ginawang katatawanan yung sakit niya talaga. Kita nyo? Halos lahat halos lahat mga kababayan. The next time he'll have an attack, people will hesitate to give him a hand. And he may die by then. Sorry, but not a good act. Alright, yan mga kababayan, Hindi nakakatuwa yung prank paano kung natuloy o matuluyan tapos kala nila prank pa rin at di siya tutulungan. Nako, hindi nag-iisip. Hindi po dapat gawing joke ang ganyan dahil may kilala ako na palagi siyang nagjo-joke sa asawa niya. Ito, ganito mangyayari. Pero nang bigla na lang kami isang araw naging totoo at sad to say namatay talaga siya. Kaya huwag gawing joke ang mga ganyan, it will attract bad elements. Sabi naman ng ilang kababayan natin, pampadami ng views. Ganun ba yun? Ganun ba yung GMA Network? Ganun na kayo ka-desperado para lang dumami yung inyong views, gagawa kayo ng prank na napaka-insensitive. Kumbaga prank na na hindi matutuwa yung mga tao. Kasi unang-una, si Bubay mismo, ginagamit nyo pa. Hindi ko alam kung sino may kagagawa nito, kung sino nag-isip na itong discarding ganyan, yung gimmick na ganyan. Sigurado, writer ng GMA ang nag-isip niyan. Ito nga, ay joke ba ito? Ito sabi ng kababayan, ay joke ba to? Akala ko true event ito kasi may napanood ako sa TikTok na video about this and I thought that this really happened. I felt sad pa naman for Bubay. Biruin niya yan. Sa mga tao nanonood, hindi talaga natutuwa. At nung nangyari yan, nalulungkot sila para kay Bubay, tapos yung pala prank. Susunod, wala na. Hindi na paniniwalaan ng tao. At baka magulat na lang tayo. Wala na, hindi nirespondihan si Bubay kasi nga mahilig mag-prank Prank like this should be a crime. Huwag gawing katatawanan ng health emergencies gaya niyan. Dahil pag nagkatotoo walang tutulong sa'yo, mamamatay kang dilat ng mata. Ayun, mga kababayan. Halos lahat basahin ninyo mga kababayan. Halos lahat nagagalit. Bilang may sakit, never ko idadaan sa prank joke ang sakit ko. Hindi maganda, di nakakatawa. Hindi nakakatawa yung mali. Huwag ninyong gawing biro kapag tungkol sa health, mga buwang. Ayan. So halos lahat. This is stupidity na prank kasi nangyari na yan sa totoong buhay kay Buba. Next niyan, prank matuluyan na siya. Not funny. So halos lahat, ganun mga kababayan yung comment. So, ang sa atin lang, pwede ka mag-prank, pero wag naman ganun. Masyadong nakakatakot yan. Kasi ang epekto niyan, kapag nagkatotoo, wala nang re-responde sa'yo kasi isipin nila lagi ka lang nagpa-prank. So, kasi pag mga ganyang emergencies, mabilisan ang kilos yan. Paano kung hayaan? Kayaan mo na yan si Bubay dyan. Prank lang yan. Yung pala totoo. Diba? So, irresponsible itong ginawa nilang prank. At kay Bubay, sana wag mo nang ulitin yan kasi kapag ganyan, sabi nga, nakakapag-attract yan ng bad elements, bad vibes na baka pwedeng magkatotoo. Binibiro mo yung tao, niloloko mo yung tao, ay paano pag nagkatotoo? Diba? So sa GMA naman, imbis na ipalabas nyo pa yung ganitong klaseng episode, dapat hindi nyo tinotolerate yung ganito kasi grabe na ba kayo ka-desperado? At pati yung ganitong klaseng mga episode niyo ipalalabas nyo pa para maka-attract ng views. Pangit yung gano'n, hindi maganda.
So yun lang po, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to at sa iba pang mga topics, mga pag-uusapan natin, mga chismis, mga updates na may kinalaman po sa showbiz at maging sa politika. Alright, so ingat po tayong lahat. God bless po.